Ano nga ba ang itsura ng accommodation o tinitirahan ng mga nagtatrabaho sa oil and gas sa gitna ng disyerto? Ito po ay base sa aking karanasan nung ako ay nagtatrabaho pa sa lugar na ito. Ganito ang makikita sa accommodation namin every night. Pagpatak ng alas 9 ng gabi, halos wala ka nang makikita sa labas ng mga kwarto. Busy na ang lahat sa pagtawag sa kani-kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Silipin din natin kung ano ba ang itsura ng loob ng aming kwarto. Dito sa aming room, dalawa kami sa isang kwarto. Pareho kaming engineer ng kasama kong nakatira din dito sa kwarto. Minsan, ang mga kwarto ay nakadepende kung ano ang posisyon mo sa company. Pag engineer ka, minsan solo o dalawahan. Kung ikaw naman ay supervisor, kadalasan 3 o 4 kayo sa isang kwarto. Pag mga worker naman ay umaabot mula 4 hanggang 8 tao sa isang kwarto. Lahat ng mga gamit sa loob ng kwarto ay provided ng company namin. Pag dito ka nakatira, lahat ay libre. Meron din kami ditong kanya-kanyang cabinet na may lock na pwede mong paglagyan ng mga importante mong gamit. Ito nga palang staff room na tinatawag ay may kanya-kanyang naka-attach na toilet. Medyo maliit lang siya dahil porta cabin lang. Dito din sa accommodation namin sa Abu Dhabi ay libre din ang laba 2 times a week. I-deliver sa kwarto mo ang pinalaban mo na planchado na. Hindi lang pwedeng palabahan ang brief at medyas. Pero minsan naglalaba din ako pag nauubusan na ako ng damit. Dito din sa accommodation ay libre din ng pagkain. Hindi mo na kailangang magluto. Araw-araw, iba ang mga putahe ng pagkain. Pero kadalasan, Indian food. Mula sa tubig, pagkain, kuryente, internet, sabon pangligo, tea, kape, lahat yan ay libre dito. Kaya pag uwi mo galing ng trabaho, didiretso ka na sa misol na tinatawag sa kainan para kumain. At pagkatapos mong kumain, iiwanan mo lang pinagkainan mo. May mga magdiligpit din para ka lang din kumain sa restaurant. Marami kang mapagpipili ng mga pagkain, kadalasan ay biryani. Pero meron din namang kabilang kainan na mga pang Chinese food naman na pwede din kainan. 3 beses na pagkain ang libre dito. Umagahan, tanghalian at hapunan. Lagi pa yung may kasamang prutas, minsan soft drinks, minsan ice cream. Unlimited ang pagkain hanggang sa gusto mo. Pero may oras lang. Ang almusal ay 5 ng umaga hanggang 7 ng umaga. Ang tanghalian naman ay alas 12 hanggang alas 2. Ang hapunan naman ay alas 6 hanggang alas 9. Para ka lang din kumain sa restaurant. Pagkatapos mong kumain, may magliligpit na rin. Ito naman ang itsura ng labas ng accommodation namin pag tanghali. Halos wala kang makikita kundi mga bahay-bahay lang na ganyan. Ito ay halos nasa gitna ng disyerto kaya mahirap pumunta sa bayan. Kadalasan ay every sahod lang kung kami ay mamasyal sa city. Puprovide ng bus ang company namin. Pero may oras lang din ng pagpunta at pagbalik ng accommodation. Pag naiwan ka, siguradong magtataksi ka at sobrang mahal. Magkahiwalay ang tirahan ng mga staff at ng mga labor. Ang room kasi ng mga labor ay maramihan at nasa labas ang toilet nila. Common toilet para sa lahat. Kaya medyo mahirap. Dito sa accommodation, kailangan maghanap ka ng pagkakalibangan mo para hindi ka mainip. Kaming mga Pilipino, Mobile Legend at basketball. Itong mga ibang lahi naman kadalasan football at volleyball. Kaya kung dito ka nagtatrabaho sa ganitong lugar, tiyak makakaipon ka talaga. Ang magiging kalaban mo lang dito talaga ay ang homesick at lungkot. Madalang din kasi ang mga Pilipino sa mga lugar na ito. Mga 10% lang. Tapos lahat ay ibang lahi na, madalas ay Indian at Pakistan. Lahat kami dito ay lalaki.